Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Mga kapatid, sa Panginoon, tayo po ngayon ay sama-samang nagtitipon upang humiling ng binyag para po sa batang ito na inyong kasama. Tandaan po natin mga kapatid ang ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ganun din naman, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kaya't sa inyo po, mga ninong at ninang at mga magulang, mangyaring sagutin po ang aking katanungan. Mga ninong at ninang, kayo po ba ay nakahandang tumulong sa magulang ng batang ito upang siya ay ating sanayin sa pananampalatayang Kristiyano? Sa inyo po mga magulang, handa niyo po bang ituro sa inyong anak ang mga aral at katuruan ni Kristo? Dahil po diyan, malugod namin kayong tinatanggap. Pakilapit po si Baby. Bigay sa iyo ng Diyos ang diwa ng kabanalan, ang tanda ng puso sa iyong noo at sa iyong dibdib upang di mo makalimutan ang pananampalatayang Kristiyano. Mga ninong at ninang, lagyan po natin ng tanda ng krus ang noo ng inyong inaanak, tanda po ng inyong kaugnayan sa Kanya. Harap dito. Lapit kayo kay Jiho. Yan. Harap, Myra. JM, harap, JM. Ang Panginoon ay sumainyo. Pakinggan natin mga kapatid ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo tungkol sa pagbibinyag. Noong panahon iyon, si Jesus ay dumating sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at lumapit siya kay Juan Bautista upang magpabinyag. Ngunit pinigilan siya ni Juan at ang wika, "Ako po ang kailangan ninyong binyagan, bakit kayo pa ang lumapit sa akin?" Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon. Ito ang dapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang si Jesus ay mabinyagan, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita doon ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya katulad ng isang kalapati. Isang tinig naman mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Maupo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kinatawad po ng ating simbahan, ipinapaalaala po namin ang mga ilang bagay upang higit nating maunawaan ang sakramento ng binyag. Una po sa lahat, hindi na po kami nagpapatawag ng seminar bago magbinyag, ay nilagay na namin sa pagbibinyag para sa gayon, hindi namin kayo maabala at hindi rin naman kami maabala. Mga kapatid, mga ilang bagay na katanungan na dapat maintindihan ng lahat ng tao kung bakit ang isang Kristiyano ay binibinyagan. Bakit nga ba tayo mga Kristiyano ay binibinyagan? Batay po sa ating binasang Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, tayo ay binibinyagan upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban po ng Diyos na tayong lahat ng mga tao, tayong mga Kristiyano ay magsama-sama bilang isang pamayanang nananampalataya. Kaya kahit na si Baby hindi pa nakakaunawa ng ating ginagawa ngayon, siya ay ating binibinyagan na upang siya ay makabilang na sa pamayanan ng mananampalataya sa Diyos at bilang isang Kristiyano. Dapat din natin mabatid mga kapatid na ang isang tao ay binibinyagan hindi sa pangalan ng simbahan, kundi sa pangalan ng Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin po noon, kahit na anong sektang kinabibilangan natin sa pananampalataya, tayong lahat ay magkakapatid sapagkat tayo po lahat ay bininyagan sa isang pangalan ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin at arugain ang bawat isa bilang ating kapatid sa pananampalataya. Pangalawang bagay upang maunawaan natin ang binyag, ang isang dahilan kung bakit ang isang tao ay binibinyagan, sapagkat tayo po ay nililinis sa kasalanang mana at kasalanang personal. Sapagkat sa unang dilighang ng Diyos na tao, ang tao ay nagkasala at tayong lahat ay nabahagi na nito. At upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos, kailangan tayong linisin sa tubig.
at sa Espiritu Santo. Kaya ang ating Panginoong Jesus, noong siya ay bininyagan sa ilog ng Jordan. Gumamit sila ng tubig ng ilog at po bilang sagisag na siya ay nililinis sa kasalanan at manaman at personal. Gayun din naman tayo pong mga Katoliko ay gumagamit din ng elemento ng tubig. Ang ginagawa natin ay binubuhusan. Sa iba nating mga kapatid na Kristiyano, ang paraan ng kanilang pagbibinyag ay inilulubog. Subalit tayo po ay binubuhos na lamang sapagkat hindi lahat ng ilog sa ngayon ay malinis pa. Kaya ginagamit na lang po natin yung holy water. Sumasagisag po ito na tayo ay nililinis sa kasalanan mana at kasalanan personal. Ibig sabihin din po noon, tayong mga naunang nabinyagan, dapat ay lagi nating sinisikap na tayo po ay maging malinis sa ating pamumuhay at malayo tayo sa lahat ng kasalanan sa paligid natin. Pangatlong bagay, kung bakit ang isang Kristiyano ay binibinyagan, sabi ng Panginoon, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinaluludan. So upang tayo po ay maging anak ng Diyos. At magiging anak lang tayo ng Diyos kung tayo ay may kaugnayan sa Kanyang anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng binyag, tayo po ay nagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya. Kaya nga, kapag tayo ay nagdadasal, tayo ay tumatawag na sa Diyos ng Ama o Ama namin sapagkat tayo ay binigyan ng karapatan na maging kaisa ng Kanyang anak at tayo ay Kanyang anak na rin. At sabi rin ng ating Panginoong Jesus, bilang mga anak ng Diyos, tayo daw ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan pagsapit ng araw. So habang tayo ay nasa buhay pang ito at nakikipanyarahan pa po sa mundo ito, meron tayong mga dapat gampanan upang tayo ay magpakita ng tunay na anak ng Diyos. Unang-una po, dapat natin mahalin at alagaan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito'y minsan lamang ibinigay, kaya dapat itong maging kapakipakinabang upang ang buhay na ito ay maging kalugod-lugod rin sa paningin ng Panginoon. Pangalawang bagay, upang patunayan na tayo anak ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sapagkat anuman ang ginawa mo sa iyong kapatid o sa iyong kapwa ay ginawa na rin daw natin sa Diyos. So dapat ipakita po natin ang pagmamahal sa ating kapwa, tanda na tayo ay mga anak ng Diyos. At pangatlong bagay, bilang anak ng Diyos, tungkulin natin ang pangalagaan, ang kalikasan at lahat ng nilikha ng Diyos dito sa lupa upang pangalagaan at maging kapakipakinabang ang lahat ng ito para sa atin. Sapagkat kapag nasira ang ating kalikasan, tayo rin mga tao ang mapipinsala at mahihirapan. So ang mga bagay ito ay pinakikita at pinapaalaala sa ating lahat upang maunawaan po natin ang binyag ay hindi mga bagay na binibigay sa simbahan. Ang binyag po ay isang tungkulin na dapat natin ipagpatuloy ngayon at hanggang sa susunod na mga henerasyon upang sa ngayon ang lahi ng tao at tayong mga mananampalataya ay patuloy na kalinganin ng Diyos. Ang lahat po ng ito ay napaloob sa sakramento ng binyag na dapat natin ituturo sa batang ito pagdating ng araw. Kaya po sa inyo mga ninong at ninang, kayo po ay naririto ngayon sapagkat kayo po ay mga pinili mula sa karamihan ng mga tao. Kayo po ay pinili upang maging pangalawang magulang ng batang ito at ang inyo pong tungkulin ay ilan sa aking mga binanggit kanina. Tungkulin din po ng mga ninong at ninang na tumulong sa magulang ng batang ito habang siya'y lumalaki, nasanayin siya sa tamang pag-uugali upang matuto siyang rumispeto at gumalang sa kanyang kapwa at magkaroon ng takot sa Diyos. Gayon din naman, tungkulin ng isang ninong at ninang na maging mabuting halimbawa sa pagiging Kristiyano. At ang isang Kristiyano ay isang taong mapagbigay sa kanyang kapwa. Kaya mga ninong at ninang, ipapakita po ninyo ito kapag kayo po ay meron, pwedeng magbahagi ng anumang bagay na meron kayo sa inyong inaanak. Kaya kapag Pasko, huwag kayong magtatago dahil baka kayo ay hanapin ang inyong inaanak. Hindi ninyo maipakita ang kahit inyong pagiging mabuting Kristiyano para sa Kanya. Po, so din po itong puli natin mahalaga. At higit sa lahat, lagi po ninyong alalayan, mga ninong at ninang, ang magulang ng batang ito, upang sa gayon, ang batang ito ay lumaki ring mabuting Kristiyano katulad ninyo at maging kapakipakinabang ng ating bayan at ng ating lipunan.
Sa mga magulang po naman, tungkulin ng mga magulang na turuan po ninyong lagi ang inyong anak ng pagdarasal habang siya po ay lumalaki upang habang siya ay nakakakilala ng mga problema at suliranin ng mundo, meron siyang Diyos na tatawagan para magpalakas ng kanyang loob, para siya ay lumaban at magpatuloy sa buhay. Turuan natin siyang magsimba tuwing araw ng linggo ang mga pistang Panginoon na itinakda ng simbahan upang matutunan niyang makibahagi sa kanyang mga kapatid na Kristiyano at magpasalamat siya sa Diyos. Kaya din naman, turuan po natin siyang bumasa ng Biblia upang malaman niya ang kanyang lakas at kahinaan bilang tao at ang kanyang layunin kung bakit siya ay nabubuhay sa mundo. So ang mga bagay po ito ay ilan lang sa napaloob sa sakramento ng binyag. Kami po'y nananalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos upang ang mga nabanggit ko ay ating laging magampanan habang ang batang ito ay lumalaki. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat, tumayo po tayo at ipanalangin natin ang batang ito na ating bibinyagan. Sa mga panalangin po natin ang ating itutugon, Panginoon, tingin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, tingin mo kami. Nawa sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, gawin mo po ang batang ito na maging saksi ng iyong ebanghelyo. Tugon. Panginoon, tingin mo kami. Nawa po ay akayin siya sa banal na buhay na pinaghaharian ng Diyos ng may kagalakan. Tugon. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga ninong at mga ninang ay magsilbing mabubuting halimbawa sa pamumuhay Kristiyano nang sa gayon sila'y maging inspirasyon ng kanilang inaanak sa binyag. Tugon. Panginoon, tingin mo kami. Tayo manalangin o Amang makapangyarihan, kusang loob ka po na nagmahal sa amin. Kaya isugo mo po ang iyong anak upang kami po na mga nasadlak sa pananatili ng sala ay kabigyang laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo po na ang batang ito na aming bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin ng bunga ng pagsuway ng unang nilikhamong tao. Lukuban mo po siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Inaanyayahan ko po tayong lahat. Dito po tayo sa binyagan. Dito po tayo sa gitna, ma'am. Kayo magkasama ka. Mami, kinuha ka ng konting asin. Ilagay mo sa labi ng iyong anak. Teka. Tanggapin mo ang asin ng karunungan, maging pangako sa iyo para sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay magpakatatag habang nabubuhay, maging mabuting asin ka ng sanlibutan na nagbibigay lasa at kulay sa ating mundo. Pakikiga po si Tutoy. Mga ninyong atinang, kumapit po kayo sa inyong inaanak. Sabay-sabay po natin ibigay sa kanya ang kanyang Kristiyanong pangalan. Ano po ang pangalan ng inyong inaanak sa binyag? Jihu. Jihu. Binibinyagan ka namin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes. God, Father, the Son, and the Spirit. Amen. Tanggapin mo ang langis ng Krisma, panatilihin ng Diyos na malakas ang iyong katawan, ilayo ka sa lahat ng sakit, tanggapin mo ang Espiritu Santo. So, bumalik po tayo sa buhay. Sindihan natin ang kandila. Mga magulang, mga ninong at mga ninang, noong tayo po'y bininyagan, tayong lahat, pinag-isang katawan ni Kristo bilang magkakapatid, kaya manatili nawa sa atin ang buklod ng kapayapaan. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Buong kagalakan po nating ialay sa Panginoon ang ating mga handog na nanggagaling sa ating buhay at mga gawain. Paupo po tayong lahat para sa ating pag-aalay. Wow, sweet.
Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating mga alay, tandaan ang ating pasasalamat sa kanyang pagtanggap kay Jiho bilang isang mamamayan ng Kristiyano. Tumayo po tayong lahat. Mga ninong at mga ninang, tanggapin po ninyo ang kandila na inyo pong hawak. Yan po ay sagisag ng ilaw ni Kristo na tinanggap ni Jiho sa kanyang pagkabinyag. Katulad po ng kandilang hawak po ninyo, kayo po sana ay laging maging tagapagbigay ng liwanag sa buhay ng inyong inaanak na si Jiho. At katulad din po ng kandilang iyan, nawa po ay laging mainit ang inyong pagmamahal sa kanya, ituring po ninyo siya na tunay din po ninyong anak. Halina po mga kapatid at tayong lahat ay sama-samang magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sumapit nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Katulad din ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa mga pagsubok, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nawa ang Diyos na bukal ng buhay at ng pag-ibig ay punuin ang pagmamahal ang puso ng ina para sa kanyang anak. Pagpalain ka, ina ng batang bininyagan, habang ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos para sa iyong mapayapang panganganak na may matagpuan mong lagi na may pag-ibig, paglago at kabanalan ang iyong anak. Amen. At nawa ang Diyos ang mapagmahal sa lahat ng ama, pagpalain ka rin, ama ng batang bininyagan, na bigyan ka ng Diyos ng lakas ng katawan at isipan upang lagi mong maitaguyod ang iyong tungkulin para sa iyong pamilya. At nawa ang Diyos ang mapagmahal sa lahat ng tao, pagpalain po kayo mga ninong at ninang, mga kamag-anak at mga kaibigan na nagtipon dito ngayon, at sa awa ng ating Panginoon, ilayo kayo sa masama. Pagkalooban kayo ng biyaya araw-araw, kaya't inyong tanggapin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. The blessing of God, Father, the Son, and the Spirit be upon us, now and forever. Amen. Pakipatay po ang kandila. Ang Panginoon ay sumainyo. Mga kapatid, simula po sa araw na ito, si Jiho ay kabahagi na ng pananampalatayang Kristiyano. Batiin po natin siya ng ating palakpakan. Kristiyano na si Jiho. God bless you. Pakiharap po si Jiho sa kanyang ninong at ninang at mga ninong at ninang. I-bless po ninyo ang inyong inaanak sa binyag. Dito. O, dito pa. Bless pa. Ayun. Kay Ate Jay. Ayun, kay Myra. Yan. Harap dito. Yan. Mga kapatid, si Jiho, Dakoy-koy Resurreksyon na isa ng Kristiyano, batingin natin siya ng palapakan. Happy birthday! Ito ang kanyang certificate. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para makilala kong nagpipig sa iyo.